Ang kwento ni Kuneho at Pagong. Sa isang malawak na kagubatan, naninirahan ang dalawang magkaibang nilalang, ang Kuneho at ang Pagong. Kilala si Kuneho bilang mabilis, malakas, at puno ng kumpiyansa sa sarili. Dahil sa kanyang liksi, madalas siyang maging mayabang at mahilig hamakin ang iba. Samantalang si Pagong ay tahimik, matyaga, at hindi basta sumusuko. Bagamat hindi siya kasing bilis ng iba, pinapahalagahan niya ang tiyaga at determinasyon. Hindi siya madaling panghinaan ng loob, kahit pa may mga taong nagmamaliit sa kanya. Isang araw, nagkasalubong sa daan ang Kuneho at ang Pagong. Nakangising pinagmasdan ni Kuneho ang Pagong na hindi niya pinalampas ang pagkakataong kutsain nito. Napansin niya ang maikli nitong paa at ang mabagal na paraan ng paglakad. Kaya't buong yabang niyang ipinahayag ang kanyang pangungutya. Hindi ipinahalata ni Pagong na siya'y nasaktan sa sinabi ni Kuneho. Sa halip, buong loob niyang sinagot ito. Nais ipakita na hindi lamang bilis ang sukatan ng kakayahan. Bagamat mabagal, may tiwala siyang may maipagmamalaki rin siya. Tinamon niya ang Kuneho sa isang paligsahan. Isang paakyat na karera sa tuktok ng bundok pagsikat ng araw kinabukasan. Sa kanyang narinig, tuwang-tuwa si Kuneho. Para sa kanya, wala nang mas katawa-tawang ideya pa kaysa sa isang mabagal na nilalang na nagpapaligsahan sa kanyang bilis. Nakasisiguro siyang panalo siya. Kaya't upang gawing mas kahiya-hiya ang pagkatalo ni Pagong, tinawag niya ang lahat ng kanyang kamag-anak at kaibigan. Pinulong niya ang mga ito, sinabihang palakpakan siya sa sandaling marating niya ang tuktok at binilinan pang kantsawan at laitin ang kalaban sa mabagal nitong pag-usad. Kinabukasan, maagang dumating ang dalawang magkalaban sa paanan ng bundok. Kasama nila ang iba't ibang hayop na sabik na masaksihan ang tunggalian. Sa dami ng dumalo, kapansin-pansing mas maraming kamag-anak at kaibigan ng Kuneho kaysa sa Pagong. Nang sumikat ang araw, itinakda ni Alamid ang simula ng laban. Sa sandaling ibinaba niya ang kanyang kanang kamay, agad na gumalaw ang dalawa. Mabilis na tumalon-talon si Kuneho, paakyat ng bundok. Halos tila hangin sa bilis ang kanyang galaw. Samantalang ang Pagong, dahan-dahang iniusod ang kanyang katawan. Isa-isang nilampasan ang bawat batong nakaharang sa kanyang daraanan. Habang lumalayo si Kuneho, nilingon niya ang kalaban at nakita ang mabagal nitong pag-usad. Sa puntong iyon, maraming naawa kay Pagong. Ngunit hindi rin nagkulang ang kanyang pamilya at kaibigan sa pagbibigay ng suporta. Sa kabilang banda, walang tigil ang mga panlilibak mula sa kampo ni Kuneho na tila tiyak na sa kanyang panalo. Hindi natinag si Pagong sa pangungutya. Sa halip, buong tiyaga niyang ipinagpatuloy ang laban. Hindi inalintana ang kabagalan ng kanyang paggalaw. Sa malayong bahagi ng bundok, halos naabot na ni Kuneho ang kalagitnaan. Dahil sa sobrang kumpiyansa, nagpahinga siyang saglit sa lilim ng isang puno. Lumingon-lingon siya upang hanapin ang kalaban. Ngunit dahil sa sobrang layo nito, wala siyang nakita. Ngumisi siya sa sarili, tsaka ipinikit ang mga mata at nagpasya munang umidlip. Samantala, patuloy sa pagsisikap si Pagong. Bagamat pawisan at matindi ang pagod, hindi siya huminto. Unti-unting iniusod ang katawan paakyat, palapit ng palapit sa tuktok ng bundok. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Kuneho at agad na tumingin sa kanyang paligid. Sa kanyang pagkagulat, nakita niyang
Isang dipa na lamang ang layo ni Pagong sa tuktok ng bundok. Nagmadali siyang nagtatalon paakyat. Pilit na humahabol, ngunit huli na ang lahat. Sa harap ng lahat ng hayop na nanonood, matagumpay na naabot ni Pagong ang rurok ng tagumpay. Malungkot si Kuneho dahil sa nangyari at nagsisi sa pangungutya kay Pagong. Kaya't natutunan niya ang mga aral na ito na walang imposible sa taong nagsusumikap kagaya ni Pagong. Ang pagmamataas ay maaaring humantong sa pagbagsak, samantalang ang pagpapakumbaba at kasipagan ay nagbubunga ng tagumpay. At hindi sapat ang bilis o kakayahan kung walang tiyaga at determinasyon. Alamat 3D Stories, ang kwento ng ating bayan. Alamat 3D Stories, dalay ay ala at saya. Alamat 3D